Sa previous video ay gumilid muna kami dahil lumalakas na yung ambon at nung malayo-layo na yung napadyak namin ay bigla namang bumuhos yung ulan, kaya huminto muna kami dito sa may gasoline station para magpatila ng ulan. Kaya ito, inaantay namin yung dalawang kasama namin, si Sir Oli at si Jackie. Medyo humina na yung ambon kaya patuloy na kami sa pagpadyak, and by this time nakita ko na yung mga malalaking electric fan ng Pililya windmill at hudyat ito na malapit na kami dun sa may mga paahon na kalsada ng Pililya. At ito na nga, kasalukuyan kong inaahon yung Pililya windmill. Para sa iba, basic na lang tong ruta na to, yung ahon na ito, kasi malalakas na sila. Pero para sa akin at para sa amin ng mga baguhan sa pagbabike at first time maranasan na itong 123 km na ride, ay pahirap na sa amin itong ahon at ride na ito. Nauna na ng bahagya si Sir Third tsaka si Lyndon. Ako nasa pangatlong pwesto, nasa gitna. Tapos si Sir Oli tsaka si Jackie naman nasa hulihan. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi yan malalakas yung mga yan. Budol yung mga yan. Yung dalawang yan, budol yan. Kasi habang umahon, nag-uusap pa yan. Ako, hingal na ako dito. Pero sila, parang chill lang. Few kilometers away na lang para marating namin yung windmill, pero tumukod na kami. At nilakad na lang namin dito yung pinagtambayan at pinaghintayan nila Bustard na bukuhan. So, nag-buko break muna kami dito para at least ma-refresh yung katawan namin kasi hindi na talaga kinaya at nakatugod na kami ni Lyndon. Hindi na nila kami pinagpahinga ng matagal at pagkatapos ng buko break, pinagpadyak na ulit kami at hanggang sa nakarating na kami dito sa may windmill, dito sa mga malalaking electric fan. At sobrang ganda nga dito kasi Friday, wala masyadong riders, wala masyadong bikers at medyo konti lang yung umaakyat dito ngayon dahil nga sa Friday at may pasok pa yung iba. At sa wakas, nakarating na kami dito sa may view deck ng windmill at kahit pagod na, medyo napawi naman yung pagod dahil sa ganda ng view dito sa taas. Siyempre, hindi mawawala yung mga picture para sa mga remembrance ng ride na ito. At nagpa-picture na nga kami kay Kuya Guard para at least makunan kami na kami lahat kasama yung bike namin. At syempre, hindi mawawala yung picture dito sa Insta360 ko. Kaya ayan, posing lang mga boss. Ayan, para tayong mga pulis pangkalawakan. Nakasakay? Sentro ka na ba sa ulit? Sige. 1, 2, 3. Ano ba? 1, 2, 3. Hey! Pagkatapos namin mag-picture, naghanap na kami ng makakainan kasi magto-12 na rin at wala pa kaming kain at medyo nagugutom na rin kami. Hindi na pala kami kumain dun sa may Pililya windmill kasi napag-desisyon na namin na dun na lang kami kakain sa Sampaloc paglabas namin galing dito sa Pililya. Kasi yung dadaanan namin ngayon is dito sa likod ng Pililya palabas ng Sampaloc, which is ito yung sinasuggest ng kasama namin sa trabaho na dito daw dumaan kasi maganda yung kalsada at banayad naman daw. At doon nabudol nga kami kasi nga sa sobrang dami ng ahon at konting lusong lang ay dito kami nalaspag, dito ako napagod. Gusto na sana namin bumalik at lumusong na lang doon sa Pililya, which is yung dinaanan namin. Pero ang layo naman na ng narating namin at babalik pa ba kami? Kaya ayun, pinagpatuloy na lang namin ang budol na ride na ito. Kaya wala na kami magagawa kasi nasa kalagitnaan na kami ng daanan papunta ng Sampaloc. Kaya diniretso na lang namin.
Fast forward, andito na kami, nakalabas na kami dito sa may Marilaki Highway, dito sa may malapit sa crossing ng Sampaloc tsaka Marilaki. So paglabas namin, nakita kami dito ng karinderya at dito na lang kami magla-lunch kasi sobrang gutom na talaga kami. So hindi ko na nakuhanan yung video, yung paglabas namin dito sa may Marilaki Highway kasi nga nahirapan ako dahil nasira nga yung mount ng Insta360 ko, which is yung nakakabit sa bike. At hirap din naman ako na mag hawak ng camera ng one hand lang kasi syempre for safety na rin, no? Kaya ito, tamang tambay muna kami dito at inaantay na lang namin yung mga orders namin para kumain. Fast forward ulit guys, ito pagkatapos namin kumain ng lunch namin ay ito, nag-order kami ng mga halo-halo. So tig-isa kami halo-halo, pampalamig at pampa-refresh ng katawan para at least maka-recover yung katawan namin dun sa budol na dinaanan namin na ruta, no? Sa likod ng Pililya palabas dito sa may Marilaki Highway. Fast forward ulit tayo guys, pagkatapos namin kumain ng lunch, pagkatapos ng halo-halo, ayan, inaantok pa. At yan, unang ahon dito sa Marilaki, paakyat ng Cafe Caterina, ayan, tumukod ako. Hindi naman yung sa bungad talaga na ahon, medyo malayo din yung napadyak ko at yung hindi na talaga kaya kasi medyo kumukunat na yung padyak at sumasagad na yung sprocket ko sa likod at hindi pa rin kaya. I mean kaya naman pero namamaga-maga na kasi yung mga hita ko talaga, ramdam ko yung pamamaga ng hita ko at baka mag-cause pa ng cramps, kaya huwag natin pilitin, hindi natin pwedeng pilitin at baka mag-cramps pa tayo at wala tayong kasama dito dahil ako yung nahuhuli, kaya tamang pahinga muna at balik padyak ulit pag naka-recover na. Hey mga guys, kita nyo naman kung nasa kami ganong kataas ngayon. Ha? Kita nyo yung bundok na yan? Yan ang inakyat namin. Kaya mga guys, parang awa nyo na, pasundo nyo na kami. Hindi na ako mauulit to. Fast forward ulit tayo guys at nandito na kami sa may view deck overlooking ng mga bundok. Napansin ng mga kasama ko na maganda mag-picture dito dahil sa magandang tanawin ng mga bundok at mga fog na namumuo, which is yung Sea of Clouds, no? At malapit na kami sa may Cafe Caterina at nagpahinga muna kami saglit dito dahil nga gusto ng mga kasama ko na mag-picture. Full speed na ako. Pero mahaba yan. Wait lang. At pagkatapos nga namin malampasan yung uling ahon, paakyat ng Cafe Caterina ay nandito na kami sa may Sierra Madre. Hey! Ayan ha, Kuya Ray! Oh, Sierra Madre na! ayun na, sinunod na namin yung butol mo. Ayun na, Sierra Madre na, oh. Dati nakamotor lang ako dito, ah. Ayun. Dati nakamotor lang ako, ngayon pinapahirapan ko yung sarili ko. Ayun, anahin mo muna yan, Jack. Camera mo. Okay na. Okay na? Ayun. Sabi, palo-alpo na lang tayo. Papicture ulit. Pwede, palo-alpo. Diyan sa mga pulis. Mga pulis na nagkakaroon ngayon. At dito nga ay masayang-masaya ang lahat dahil sa wakas, pagkatapos ng maraming ahon ay maraming lusong na naman yung dadaanan namin, kaya makapagpahinga kami at makaka-recover yung mga hita namin. Napakatahimik, marilaki, wala ng kamote. Pagkatapos nga ng mahabang lusong ay nakarating na kami dito sa Manukan. Sobrang tahimik na ng Manukan mula nung may nadisgrasya dito at na-caught attention ng ating mga kapulisan at sa gobyerno, no? At ayun, bantay sarado na, marami na mga pulis doon na nagbabantay at talagang chine-check nila bawat mga motor na dumadaan. At dahil paahon na naman papunta ng Devil's Corner, ayan, tukod na naman. Okay guys, dito na kami. Ang tagal ng kasama namin. Lagi na kami naghihintay, ganito talaga palagi.
Yung layo na namin, Sir Third. Yung layo na, kinakay namin. Dire-diretso. Sabi na, nandito na siguro sila, Sir Third. Pag ano namin, wala pala talaga. Doon na kami sa ano? Doon pa kami sa may bungad ng Manungkan. Yung construction, Oh. doon pa kami Opo. oh, nagpapahinga. Ayun, di ba? Ang layo pa namin talaga. Yung plano pa namin lakarin lang yun. At dito nga sa part na to ay tawang-tawa kami ni Lindon dahil nga sa mas nauna pa kami kina Sir Ted tsaka kina Sir Oli kasi nga nangyari dahil sa hindi na namin kaya pumadyak at sobrang kunat na talaga ng mga padyak namin at medyo masakit na talaga yung hita ay nagdesisyon kaming dalawa ni Lindon na umara na ng mga cargo truck o yung mga construction truck para makasakay at para makausad. At ayun na nga yung nangyari, nauna kami si kina Sir Ted tsaka kina Sir Oli. Ayan, tawanan pa kami dito kasi nga nagsusorry kami kasi hindi na talaga kaya gumawa na kami paraan para at least hindi sila magantay ng matagal at syempre para makausa din. Dito naman sa part na to ay wala na masyadong ahon at puro lusong na lang kaya makapagpahinga ulit kami bago ulit sumabak sa mga may pa ilan pang ahon na medyo mahaba rin kaya good thing makapagpahinga kami dahil mahaba-haba din yung lusong na ito. Oh, papasa ka yan. Sana yun? Diretso yun. Hanggang ano yun, Tokyo. Alam naman nila, di ba? Papasakit talaga sila. Oo, papasay sila. Oh, 37 na lang. Kilometers. Hanggang kusina to, Guys, dito na kami. Antay naman kami masasakyan. Yung mga kasama namin, andun na sa ano. Video ka dun sa... Lagi, nagdadala yung pinata. Fast forward tayo guys at dito kami ni Lindon ulit nakatambay sa may gilid at pagkatapos ng mahabang lusong na ginawa namin ay may nakita ulit kaming ahon at pinilit naman namin or tinry naman namin na umahon pero ayaw na talaga ng mga hita namin at sobrang kunat na talaga kaya ito for the second time nag-aabang kami ng masasakyan na cargo truck or yung mga construction truck para at least kami ay umusad no at hindi naman sila maghantay ng matagal. At ayan na nga guys, for the second time ayan nakasakay ulit kami ng cargo truck or yung mga kargahan na mga construction no at thankful kami dahil huminto sila kuya no. Nag-worry na nga dito si Lindon kasi nga mag-iisang oras na kami tumambay doon sa may pinag-upuan namin habang nag-aantay ng masasakyan pero wala pa kaming isang nakikita or meron man pero may isang pinara kami pero hindi kami hinintuan at ayun pagkatapos ng almost an hour na pag-aantay ayan nakasakay na kami ng ng truck at dito dire-diretso na kami papunta ng ang huling namin dito video is nag-drop off na kami doon sa may Kogyo kasi hanggang doon lang din yung ruta ni na kuya na huminto sa amin kaya ito sobrang haba na ng tinakbo ni na Sir Oli, Sir Third tsaka ni Jackie dito guys kaya hindi na talaga namin kayang habulin ito dahil sobrang haba na ng pinadyak nila at kami andun pa kami sa may paahon. At dito nga sa part na ito guys ay madadaanan na namin sina Sir Oli, Sir Third tsaka si Jackie at ito na rin yung huling video na makikita natin kasi nga nalobat na rin yung camera ko at dito ayan makikita nyo silang tatlo na pumapadyak at pahon pa ito papunta ng buso-buso at sorry guys at hindi na talaga namin kaya ni Lindon at ayun lang guys dito lang tatapos yung aming 123 km ride. Babush!